Balik bansa na nga rin ang Gilas at naghahanda na ang mga ito para sa laro nila laban sa team ng Chinese Taipei. Home court natin at magiging dagdag kumpiyansa nga rin para sa Gilas team na maglaro sila sa harapan ng maraming Filipino basketball fans. Parehong lineup pa rin ang gagamitin ni Coach Tim Cone at isang challenge nga rin ang Chinese Taipei para sa Gilas dahil na rin sa posible ang upset, lalong-lalo na nga kung uminit rin ang shooting ng Chinese Taipei sa 3-point area at nakikita natin na ito ang banta para sa Gilas team. Ito ang isa sa plano ng Chinese Taipei ang magkaroon ng magandang shooting sa 3-point area dahil alam nila na dihado nga talaga sila sa loob ng paint dahil dito kay Kai Sotto. Talagang malaking problema nga para sa team ng Chinese Taipei itong si Kaiju dahil na rin sa kanyang height at alam naman natin na kayang-kaya ni Kai na i-dominate rin ng bigs ng Chinese Taipei na nasa 6'8 lamang sa loob ng paint kagaya ng ginawa niya sa naturalized player ng Hong Kong. Mahihirapan ang Chinese Taipei sa shaded area dahil dito kay Kai Sotto at matagal na nga rin natin na pinapanood si Kai at kabisado na rin natin yung ilan sa kalakasan ni Kaiju. Pinanood rin natin ang laro ng Chinese Taipei laban sa team ng New Zealand at natambakan ng Chinese Taipei sa larong ito 20 ang lamang ng New Zealand. Mas solid ngayon ang Gilas team dahil na rin sa nagkakaisa ang mga ito simula sa staff coaches hanggang sa mga players at maglalaro ang mga ito para manalo at gusto natin ang laro ng Gilas unselfish basketball para mailabas nila ang galing ng kanilang kakampi sa pamamagitan ng magandang ball rotation at galaw ng mga players sa laro na merong chemistry. Ang isa nga sa naging susi para makalayo ang Gilas sa score at makuha nila ang panalo sa kanilang first game ay ang rebound. Mahalaga na sa kada mintis ng kalaban ay nakukuha natin ang rebound nang sa ganon ay may pagkakataon nga rin tayo na makalamang. Pwedeng maging isang malaking kaibahan ang rebound sa isang laro ng basketball dahil na rin sa magkakaroon kayo ng mas maraming tsansa na may pasok ang inyong tira kung palagi ninyong nakukuha ang offensive rebound at mawawalan naman ng isang pagkakataon na maka-score ang kalaban kung nakukuha naman natin ang defensive rebound. Ito nga ang isa sa nagawa ni Kaiju at iba pang players ng Gilas ang makakuha ng mas maraming rebounds laban sa team ng Hong Kong at 56 rebounds ang nakuha ng Gilas habang ang Hong Kong naman ay 32 lamang. Stats ni Kai Sotto, 15 rebounds ang ambag niya para sa Gilas team. Coach Tim kilala maging ng mga kalabang players ng Gilas lalong-lalo na nga sa China dahil na rin sa nagawa ng Gilas at ito nga ay nakuha nila ang gold medal sa katatapos lamang na Asian Games. Nakuha ni Coach Tim ang atensyon ng mga Chinese basketball players at nirerespeto nga rin siya kahit ng mga kalabang players. Pinataob nga rin nila ang Hong Kong na wala ang dalawang solid rin na players ng Gilas na sina AJ Edo at Junmar Fajardo. Naging sapat na si Kaiju para pahirapan ng gusto ang team ng Hong Kong sa loob ng paint at naging maganda ang performance niya sa game na ito. Bukas na nga rin ang laro ng Gilas at gaganapin naman ito sa bansa. Home court naman natin ngayon at dahil dito isang malaking performance ang gagawin ng Gilas Pilipinas para sa mga Filipino basketball fans. Ibang klase nga rin ang epekto ng home court advantage dahil mas magiging komportable ang laro ng Gilas sa harapan ng kanilang kababayan. Puntahan na natin ang preview ng dalawang teams na ito at umpisahan natin sa team ng kalaban natin na Chinese Taipei. Meron silang isang 5'7 na player at nadidihado nga rin talaga sa height ang Chinese Taipei. 6'8 ang kanilang pinakamatangkad at talagang mahihirapan sila sa depensa ni Kai Sotto. Napansin lang natin ang isang local player nila na siya namang naging highest scorer ng Chinese Taipei laban sa team ng New Zealand at ito ay si Cheng Liu. 20 points ang nagawa ng player na ito pero 20 points nga rin ang naging lamang ng New Zealand laban sa Chinese Taipei at kitang-kita ang dominance ng New Zealand sa game na ito. Malaki na naman ang chance ni Kai Sotto na mag-dominate laban sa team ng Chinese Taipei at kung gagalingan nga rin niya ay baka magtuloy-tuloy ang kanyang double-double na stats. Tinignan natin ang box score ng Chinese Taipei laban sa New Zealand at nakita natin na wala silang naturalized player pero motivated na manalo laban sa Gilas. Parang nakakatawa na nga lang na wala silang naturalized player pero gusto nilang manalo at parang pinaglololoko na lamang nila ang kanilang sarili. Ang box score na mula sa FIBA ay naglalaman nga sa pangalan ng mga players yung stats nila na nagawa sa laro at maliwanag na walang naturalized player ang Chinese Taipei base sa box score ng Chinese Taipei na mula sa FIBA laban sa team ng New Zealand. Malakas ang loob ng Chinese Taipei. Wala silang naturalized player pero gusto nilang manalo dito pa sa home court ng Gilas. Para sa akin at sa obserbasyon natin ay magkakatambakan sa game na ito at posibleng malala pa ang gawin ng Gilas kaysa sa ginawa nila laban sa team ng Hong Kong. Base na rin sa stats at sitwasyon ng laro na home court ng Gilas, walang naturalized player ang Chinese Taipei ay mananalo ang Gilas sa game na ito. Pwedeng may pinapatunayan ang Chinese Taipei na kaya nilang manalo kahit na walang naturalized player ang kanilang team pero para sa akin napaka-imposible ito laban sa team ng Gilas. Ayaw rin siguro ni Jeremy Lin na mapahiya kaya wala itong balak maglaro para sa Chinese Taipei kahit bilang isang naturalized player at alam niya na wala siyang local bigs na kanya namang maaasahan sa loob ng paint. Kahit na may Jeremy Lin pa ang Chinese Taipei bilang kanilang naturalized player ay nakikita natin na talo pa rin sila dahil nga sa walang solid big ang Chinese Taipei. Gilas laban sa New Zealand sa second window, dito tayo masusubukan at nakikita natin na lalaban ang Gilas at may tsansa silang manalo laban sa team
ng New Zealand.